Good morning, people. Sana rinig ako. Quick ride lang kami ni iPuet. Today's topic is after 10,000 kilometers. Yan ang paggamit ko ng aking NK400. Ano nga ba ang mga na-experience ko doon sa loob ng 10,000 kilometers na yon, tinakbo niya? Ano yung mga magaganda, ano yung mga naging problema, tapos kung ano yung mga ginawa ko. So far sa 10,000 kilometers na tinakbo nito, ang mga naging problema ko lang, unahin natin yung mga problema. Ang mga naging problema ko lang dito was yung unang-una ko na experience, yung pagkabili ko, was yung ano niya, preno, maingay. So parang mga 2 weeks pagkabili ko nung bike, may naririnig akong parang kumakaskas na bakal na parang nagbabibrate sa body nung bike. Hindi ko naman alam kung sa makina ba yun, sa mismong frame, or sa preno. So ano yun, nakakapagtaka lang pag kung may preno ako nun, nawawala yung tunog na pero pagka yung tumatakbo ako ng mabagal, medyo mabagal lang, parang idling na pag-andar, maingay siya na parang hindi mo mawari talaga kung sa body ng bike nanggagaling eh. Syempre, I'm a first time user of a CF Moto motorcycle. Parang sabi ko, patay. Yun yata yung problema pag China bike. So sige lang, ginamit ko lang yung bike. And then eventually, dahil nga tinetest ko nga bakit pagka may preno ko nawawala yung tunog, I figured out baka preno nga. So what I actually did was, long story short, what I actually did was, dinala ko sa casa, in-adjust nila yung preno. Sabi nila hindi na daw iingay yun, gamitin lang daw ng gamitin kasi makapal pa daw yung brake pads. So natural lang daw yun. So sa madaling salita, experience that for another 2 weeks. Dinala ko na sa casa, sabi ko parang may mali talaga eh. Hindi ko talaga bet. So ang ginawa ko, binaklas ko yung brake sa likod. Tinanggal ko siya. Tapos nilinis ko. Ang ginawa ko, niliha ko yung brake pads niya. And then, syempre, binalik natin. Ayun! Yun yung naging solusyon. Niliha ko, nilinis ko kasi syempre may mga debris na trap sa loob. Tapos nilagyan ko ng brake cleaner. Niliha ko yung pads. Pagbalik ko, yun, wala na. So, sa mga NK400 owners dyan, pag may mga naka-experience ng ganun, na parang may sa preno nyo may umiingay, try nyo muna linisin yung brake pads nya. And then actually wala na ako naging problema eh, bukod sa pag-apak ko ng 10,000 kilometers. Pag-apak ko ng 10,000 kilometers, ang naging problema ko, umapalya. Tapos for some reason, parang may sariling pag-iisip yung motor, nagre-rev siya mag-isa. So sabi ko, patay, ba't nagre-rev mag-isa to? Hanggang sa syempre I went to the group, sa mga forums, sa mga nakaka-experience nun. And karamihan, ang sabi nila was, it could be the ignition coil. So ayan na, bakbak na si iPuet. Ginawa ko, naghanap na ako how much yung ignition coil,
saan ako pupunta. And napadpad ako sa isang shop dito sa May Taguig. Ang pangalan niya ay damn, I forgot. Omski. Yan. At doon ko pinagawa yung aking bike. So, nag full PMS ako. 10,000 kilometers na rin lang. Full PMS. New ignition coils. Syempre andun na yung change oil, yung check ng everything, brakes and whatnot. Tapos nilinis yung aking throttle, yung aking FI. At doon natin nalaman na ang problema nga was the ignition coil. So nagpalit tayo ng ignition coil. Medyo mahal siya, hindi siya mura. At doon naayos na yung problema ng ating bike. So ngayon, eto, maganda ang takbo niya. As you can see, na 11,000 na yung natatakbo natin mahigit. Wala pa ako nagiging problema. Maganda yung takbo, smooth. Tapos nagpalit din para ako ng air filter. So magti 3 years na halos tong bike ko, hindi pa ako nagpapalit ng air filter. Yung pala ang sabi sa akin sa shop, you need to change your air filter every 3 or 4 change oils. So yun ang gagawin ko sa susunod. So mabalik tayo sa ating pinag-uusapan. Dahil medyo naging busy tayong bumakbak ng konting-konti, ay doon naman tayo sa magagandang nangyari sa loob ng 10,000 na yun. Ito guys, very random tong tong vlog ko sobrang random. Talagang wala akong nakandang subject talaga o topic. Ito, ini-enjoy lang talaga natin yung ride. Tapos I'm just talking about yung 10,000 kilometers ko nga. Napansin ko, magmula nung nag-PMS ako, guys, kuminis yung takbo niya. Tapos yung konsumo ko ng gasolina hindi na ganun kalakas. Well, malakas pa rin siya syempre, kahit pa paano, it's a high displacement bike, pero malakas pa rin siya. Shoutout nga pala kay iPuet at ang kanyang bagong exhaust system. Sobrang, eto, lumihis tayo sa topic pero biglaan tong ride namin na to Nag-text lang to si iPuet, kuya may ride ka? Sabi ko wala. Gusto mo lang ride, ikot lang tayo. Eto na kami. Anyway, so yun, smooth yung ride. Ang ganda ng shifting ko. Di mahirap pala. Ewan ko for some reason hindi ko alam kung yung oil ba na ginamit, pero parang biglang madali nang hanapin yung neutral. Kasi normally ang hirap hanapin ng neutral ko Pero ngayon, ang daling hanapin. When I'm going to a stop, parang while freewheeling with the clutch engaged, or disengaged, madali na siyang ma-neutral, alam mo yun. So, it's really good.
Naaaliw ako kasi ang dali na siyang mag-shift. Hindi na siya yung malagotok pagka nag-shift ako. Ang sarap niyang i-shift. Tapos ang smooth na nung power delivery niya. Pero syempre hindi na siguro maaalis sa 400NK yung yung parang throttle delay niya. Sana naririnig niyo ako guys kasi medyo malakas yung hangin. Etong si iPuet kapag talagang bumiri to, hindi tayo makakahabol. Wala tayong laban sa liter bike. Pero sarap kasama to pagka eto yung mga gawa namin. Normally, lalo nung pandemic, kaming dalawa halos yung magkasama nag-ride eh. Ito lang yung way namin eh. Guys, lilihis na ako sa topic Pero very random yun. Just a quick peek lang naman sa 10,000 kilometers. Sa madaling salita, let's make it short. Kumbaga, kung ano lang yung na-experience ko hindi maganda. Tapos after nung PMS, after nung 10,000 kilometers, ano ba yung magagandang na-experience ko. So far walang pangit sa ngayon after 10,000 kilometers, masasabi ko sulit pa rin tong 410K. And mind you guys, just so you know, the version of my 410K is a version 1, non-ABS. I'll probably cover why I got the non-ABS model sa different vlog na lang. So ngayon, enjoy lang natin tong ride with iPuet. Malapit na kami sa aming stop. Tatambay lang kami dyan sa Mamplasan. Isa yan sa mga favorite kong tambayan. Minsan kahit mag-isa lang ako, dyan lang ako sa Mamplasan kakain lang ako sa Brothers Burger, o kaya kasama ko yung anak ko. Ngayon, kasama natin si iPuet, my original riding buddy. Halos sabay kaming bumili Chill. That didn't take long.